Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin ang isipan. Bakit nanatiling tahimik ang taong ito hanggang sa tuluyan nang umalis si Jackie? Sino kaya ang isang ito? Hindi naiwasang sumigaw muli ng naguguluhang si Daryl. Ano ang pangalan mo? Ipakita mo ang sarili mo sa akin. Nakarinig siya ng tawa mula sa loobang bahagi ng kuweba bago tuluyang bumalik sa nakabibingi nitong katahimikan ang kuweba. Sinubukan itong tawagin ni Daryl ng ilan pang beses pero wala nang kahit na sinong sumagot sa mga sigaw niya. Dito na sinubukang tumayo ng desperadong si Daryl para tingnan kung sino ang taong iyon, pero agad siyang nakaramdam ng matinding sakit sa buo niyang katawan na mas lalong hindi nakapagpagalaw sa kanya. Kaya wala nang nagawa si Daryl kundi humiga sa lupa habang sinusubukang mag-ipon ng lakas. Hindi niya alam kung gaano ito kataga pero unti-unti nang bumuti ang kanyang pakiramdam pagkalipas ng ilang sandali. At sa huli ay nagawa na rin niyang makatayo at maglakad ng ika-ika papasok sa kuweba. Habang naglalakad si Daryl papasok sa kuweba, agad siyang na-overwhelm sa tindi ng lamig sa loob nito. At pagkatapos ay nakakita siya ng isang mas malaking lagusan na may ilang mga daanan na nagsasanga sa loob nito. Pero isa lang itong sinauna, mabato at walang hanggang daanan papunta sa kadiliman. Naisip ni Daryl na mas marami pa ang matutuklasan niya sa loob ng kuwebang ito kaysa sa kanyang inaakala. At mukha ring dinala siya rito ni Jackie nang hindi tinitingnan kung ano nga ba talaga ang nilalaman nito. Hindi na naitago pa ni Daryl ang kanyang pagkasabik habang sinusundan ang mabatong daanan. Habang palayo ng palayo ay naramdaman ni Daryl ang pagiging tuyo ng mas lumalamig pang hangin sa kanyang paligid. At ngayong wala na siyang internal energy na magpoprotekta sa kanyang katawan, wala nang nagawa pa si Daryl kundi manginig sa sobrang lamig. Hindi na niya alam kung gaano katagal na siyang naglalakad nang makarating si Daryl sa isang malaking kwarto na gawa sa bato. Napapaligiran ang kwartong ito ng 8 mga pader na inukitan ng pangalang Main Division 8 trigrams sa ilalim ng mga ito. Mukha ring nananatiling nakatayo ang kwartong ito sa kuwebang iyon mula noong unang panahon. Makikita rin ang isang platform na kasing hugis ng lotus sa gitna ng kwarto na kinaukitan ng sinaunang mga salita sa paligid. Dito na niya nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ibabaw ng platform. Isa itong matandang lalaki na may silver na buhok at suot na mahabang robe na may kulay ng itim. Naging kalmado at authoritative ang itsura nito habang nilalabas ang isang aura na hindi makakapagpalapit sa kahit na sino. Pinanood ng matandang lalaki si Daryl na nakangiting naglakad papasok sa kwarto. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang Ghost Valley Sage na pinakawalan ni Daryl sa 7 Treasures Exquisite Pagoda sa South Cloud World na tumulong sa kanyang labanan ang hukbo ng North Moana. Elder. Natutuwa itong nilapitan ni Daryl. Seryoso itong yumuko habang sinasabi na, inakala ko na isang bayani ang kausap ko nitong nakaraan, hindi ko po inasahan na kayo po pala yon. Matagal na rin po tayong hindi nagkita. Sana po ay okay lang ang inyong lagay ngayon. Buong pusong binati ni Daryl ang matanda. Ang Ghost Valley Sage ay ang nag-iisang lalaki sa mundo na nakakuha ng ganitong klase ng pagrespeto kay Daryl maliban kay Ford South at sa namatay niyang master na si Zoran Carter. Dahan-dahan namang ngumiti ang Ghost Valley Sage. Bakit? Oh, okay lang naman ako. Pero mukhang hindi ko masasabi na maayos ang lagay mo sa mga sandaling ito. Dito na awkward na nanginig ang katawan ni Daryl. Alam niya na ang pagkawala ng kanyang internal energy ang tinutukoy ng Ghost Valley Sage. Bakit po kayo nandito, Elder? Inabot si Daryl ng isang segundo bago makabalik sa realidad ang kanyang isipan. Dito na siya nagtanong ng, nandito rin po ba kayo para labanan ang paparating na tribo ng raksasa? Mas lalong lumakas ang loob ni Daryl nang maisip niya ito. Ang Ghost Valley Sage ay isa sa pinakapambihirang mga henyo sa kasaysayan ng mundong ito, at sa tulong nito, ay wala na silang dapat pang katakutan sa sandaling harapin nila ang hindi mapapantayang hukbo ng paparating na tribo ng raksasa. Iniling ng Ghost Valley Sage ang kanyang ulo, at misteryosong ngumiti kay Daryl. Iyon nga ang pakay ko rito, pero mukhang wala na akong maitutulong sa pagkakataong ito. Natigilan si Daryl habang hindi makapagsalitang tinititigan ang Ghost Valley Sage. Dito na napansin ni Daryl na kahit nagmukhang malakas ang matanda, wala rin itong internal energy at energy field kagaya niya. Elder.
Nagulat dito si Daryl at agad na napatanong sa matanda, ano po ang nangyari sa lakas niyo? Tumawa ang Ghost Valley Sage bago sumagot ng, alam kong marami ka ng kaalaman sa sinaunang mga pag-aaral, Daryl. Narinig mo na ba ang tungkol sa huling stage ng pagpapalakas na kilala sa tawag na Returning to Innocence? Ang Returning of Innocence. Napatalon si Daryl na parabang sinipa ng mga salitang ito ang kanyang dibdib, agad siyang napahinga ng mabilis habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Elder, sinasabi mo po ba na malapit nang mag-mature ang inyong lakas? Nanginig dito ang buong katawan ni Daryl. Agad niyang inisip ang kanyang mga napag-aralan. Mayroon pang isang level na maaaring maabot ang isang cultivator, sa sandaling makarating ito sa Heaven Ascension level, ang Godly Realm level. Isa itong napakahirap abutin na level kay ilan lang ang mga taong nakarating dito. Isa ng malakas na nilalang si Yang Jian, pero nasa mga huling stages pa rin ito ng Heaven Ascension level. Hindi man lang nito nagawang makalapit sa Godly Realm level sa mga sandaling ito. Para naman sa Returning of Innocence na binabanggit ni Ghost Valley Sage, kinakailangang dumaan ng lakas na mayroon isang cultivator sa maturity stage matapos nitong makarating sa Godly Realm level. Inisip ni Daryl na isa lang itong alamat dahil hindi pa niya naririnig ang kahit na sinong nakatungtong sa level na ito. Hindi niya inasahan na isa ang Ghost Valley Sage sa mga taong nakarating sa Godly Realm level. Mukhang malapit nang mag-mature ang lakas ng matanda sa mga sandaling ito. Habang inaalala ang lahat ng impormasyon na kanyang napag-aralan sa mga sandaling iyon, naintindihan na rin ni Daryl ang mga nangyari. Mukhang nagpunta nga ang Ghost Valley Sage dito para tumulong sa pagdepensa ng Chaotic Mountain Range. Pero hindi inasahan ng matanda na magkakaroon siya ng tsansang makatawid sa susunod na level sa mga sandaling iyon, kaya agad nitong napagdesisyonan na manatili sa isang kuweba para maghanda sa pagmamature ng kanyang lakas. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagawang dukutin at dalhin dito si Daryl ni Jackie. Bilang huling hakbang ng pagpapalakas, hindi dapat magkaroon ng kahit na kaunting pagkakamali si Ghost Valley Sage sa sandaling paghandaan niya ang pagmamature ng kanyang lakas. Ito ang dahilan kung bakit nanatili itong tahimik habang naroroon si Daryl. Ayaw niyang maistorbo ng kahit na sino. Hindi magtatagal ay aalis na rin ako. Pinanood ni Ghost Valley Sage ang ginawang pag-iisip ni Daryl. At pagkatapos ay mapayapa nitong sinabi na, nagsimula ang ating pagkakaibigan noong pakawalan mo ako sa Seven Treasures, Exquisite Pagoda, at magtatapos ng kasama ka nang magsimula sa pagmamature ang aking lakas. Masyado nga talagang misteryoso ang tadhana. Nagsulat ako ng isang manual base sa aking lakas na tinatawag kong Heart Sutra of Eight Worlds sa mga pader na ito. Pag-aralan mo ito ng maigi at babalik sa dati ang iyong lakas. Hinihiling ko lang na sana ay magamit mo ito sa pagsisilbi sa Nein Mainlands sa sandaling mamaster mo na ito. Dito na nagsimulang humina ang boses ni Ghost Valley Sage habang pumipikit na binabanggit ang huli niyang mga salita. Isang napakalakas na shockwave ang bumalot sa paligid ng Ghost Valley Sage na gumawa ng malakas na pagdagundong sa kuweba. Binalot nito ang bawat sulok ng kwarto hanggang sa tuluyan nang mawala ang katawan ng matanda sa hangin. Elder. Umiyak si Daryl sa hindi inaasahang pagpapaalam ni Ghost Valley Sage sa kanya habang nakaluhod sa harapan ng pwesto nito. Naramdaman ni Daryl na parabang iyon na ng huling hininga ni Ghost Valley Sage, pero naging kasing payapa ito ng kanyang pagtulog. Isang mabuting balita ang pagmamature ng lakas ni Ghost Valley Sage, pero nang maisip niya na hindi niya na muli pang maririnig ang boses nito, agad na napuno ng pagdadalamhati ang puso ni Daryl. Ilang minuto ang lumipas bago muling bumalik sa realidad ang isipan ni Daryl. Niyuko nito ang kanyang ulo hanggang sa tumama ang kanyang noo sa lupa bilang pagrespeto sa matanda, at pagkatapos ay determinado na nitong ipinangako na, rest in peace, Elder Sage. Ipinapangako ko sa iyo na pagsisilbihan ko ang mga tao hanggang sa huli kong hininga sa sandaling bumalik sa dati ang aking lakas kagaya ng inyong naging hiling sa akin. Habang nadyecho ang kanyang boses sa buong kuweba, tumayo si Daryl para tingnan ang mga pader sa paligid ng kwarto. Dito na niya naramdaman na naglalabas ng internal energy ang mga salitang nakaukit sa mga pader na ito. Ito ang Heart Sutra of the Eight Worlds na buong buhay na ginawa ni Ghost Valley Sage. Naantig ng husto ang puso ni Daryl sa tindi ng pinagdaanan ni Ghost Valley Sage para lang magawa siya nitong tulungan.
Dito na niya na-realize na tumigil sa pagsagot ang kanyang elder, noong una siya nitong kausapin dahil sa pag-focus nito sa pagukit sa lahat ng kanyang nalalaman sa mga batong pader ng kuweba na makakatulong ng husto sa pagbalik ng lakas ni Daryl sa dati. Hinding-hindi makakalimutan ni Daryl ang ginawang ito ni Ghost Valley Sage para sa kanya. Dito na nagdesisyon si Daryl na huwag nang magaksaya pa ng oras. Agad siyang umupo para simulan ang pagsasanay sa nakaukit na sutra sa mga pader ng kwarto. Samantala, sa loob ng tent na pagmamayari ng kagalang-galang na anak sa kampo ng raksasa na kasalukuyang nasa kabilang dako ng Chaotic Mountain Range. Kasalukuyang nakaupo sina Debra at Shentel sa loob ng tent habang uminom ng mainit na tubig. Hindi sila makahanap ng kahit na anong tsaa sa well-deserted secret region, kaya wala na silang nagawa kundi uminom ng malinis at mainit na tubig. Makikitang nakasampay sa kanilang paligid ang mga balat ng hayop na sinulatan ng mga tula, at mga kaalaman sa kultura at geography ng Nine Mainlands. Umupo naman si Alaric kasama ng dalawa, nagmukha itong seryoso, na hindi makikitaan ng pagkaarogante na natural sa mga taong humahawak sa estado at titulong mayroon siya ngayon. Aking mga guro. Nakangiting tanong ni Alaric, ayon sa inyong mga sinasabi, hindi uhaw sa dugo ang mga tao sa Nine Mainland dahil sila ay mga edukado, may tinapos na mga taong nangangarap ng mapayapang buhay. Tumigil si Alaric ng iyang sandali sa pagsasalita, bago mag-isip at sabihin, kung ganoon, ay hindi magiging reasonable ang pag-atake sa kanila. Magmumukha lang ng mga kriminal na nagsimula ng digmaan ang tribo ng raksasa sa sandaling ituloy pa namin ito. Puno ng kaalamang tumingin sa isa't isa sina Debra at Shentel. Dito nang umiti ng bahagya si Shentel habang sinasabi na, matalino po talaga ang kagalang-galang na anak ng hari, nakahinga na kami ng maluwag dahil nagawa nyo na pong maintindihan ang aming mga sinasabi. Tama po kayo, gusto lang po ng mga tao sa Nine Mainlands na mamuhay ng mapayapa. Hindi namin kayo ituturing na kalaban hanggat magagawa nyong makipag-usap sa amin para ipahayag ang inyong mga intensyon. Sumasa ngayon namang tumango rito si Debra. Lumipas ang ilang araw na ibinabahagi ng mga babaeng ito ang kanilang kaalaman kay Alaric, dito na natutunan ni Alaric ang napakaraming bagay tungkol sa Nine Mainland. Nasurpresa sila dahil naging maawain din ang matalinong anak ng hari. Isa nga talaga itong henyo na binigyan ng potensyal na makaintindi sa iba't ibang mga bagay. Naiintindihan ko na. Ngumiti rito ang napapatayong si Alaric, natuwa siya sa mga pagbati na kanyang natanggaw. Kung ganoon ay kukumbinsihin ko na lang ang aking ama na huwag umatake sa Nine Mainland, dapat ko itong gawin bago pa niya ibaba ang utos. Dito na agad bumaba si Alaric para mabilis na magpunta sa tent ng hari. Ipinatawag ng hari sa kanyang tent ang kanyang mga general para mapag-usapan ang mga gagamitin nilang estratehiya sa pakikipaglaban. Sapat na ang nakuhang enerhiya ng mga gigantic monster, kaya nasa huling stage na sila ng paghahanda sa gagawin nilang pag-atake. Ama. Mabilis na pumasok si Alaric sa tent at buong galang na sinabing, iniisip ko na masyadong padalos-dalos ang pagdadala ng hukbo sa Chaotic Mountain Range para atakihin ang Nine Mainlands. Bakit hindi na lang tayo magpadala ng isang envoy na magpapakita sa seryoso at mapayapa nating mga intensyon para makita ang magiging sagot nila sa atin? Tumigil na isang sandali si Alaric sa pagsasalita para tumingin sa paligid ng tent bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Makikipaglaban tayo kung hindi tatanggapin ng Nine Mainland ang ating tribo. Pero sa sandaling pumayag ang mga ito na mamuhay ng kasama natin, ang pinakamagandang solusyon para sa atin ay ang pag-iwas sa anumang uri ng laban. Dito na biglang umingay ang mga nagtatalong mga mandirima sa kanyang paligid. Dito na biglang nanermon ang hari kay Alaric. Ano ba ang pinagsasabi mo, Alaric? Itinakwil ng Yellow Emperor ang tribo ng raksasa, at ikinulong sa well-deserted secret region ilang libong taon na ang nakalilipas, at noong mga panahong iyon ay nagawa tayong pagkaisahan mga angkan na naninirahan ngayon sa Nine Mainlands. Kaya paano mo nagawang maisip na gusto nilang mamuhay kasama natin sa lugar na yon? Anak kita kaya sayo nakasalalay ang magiging kinabukasan ng ating tribo. Kaya dapat lang na maging malinaw sa iyo kung ano ang ating nais, at ito ay ang pamumuno sa buong Nine Mainland. Kaya paano mo magagawang umiwas sa kahit na anong uri ng laban para makamit ito? Agad na nadala si Alaric ng isang sandali, bago muling magpaliwanag, hindi ako natatakot na makipaglaban, Ama, pero iniisip ko rin na hindi dapat tayo nagtatanim ng walang kakwenta-kwentang sama ng loob sa Nine Mainland.
At ngayong mayroon na tayong lakas na tumawid sa Chaotic Mountain Range, papunta sa masagana nilang mga lupain, bakit hindi na lang tayo makipag-usap ng mapayapa sa kanila kaysa umasa sa pakikipaglaban na sisira sa lahat ng ating mga madadaanan? Tama na! Hindi na napigilan pa ng hari ang kanyang galit bago naninermong sumagot ng, hindi ko na maririnig pang muli ang mga kalokohang pinagsasabi mo, Alaric. Nagawa mong magpauto sa dalawang mga babaeng iyon na nagmula sa Nain Mainland. Oo nga kapatid. Huwag na huwag kang maniniwala sa pinagsasabi ng mga babaeng iyon. Sinabi sa atin ng ating mga ninuno na mga hipokrito ang lahat ng nagmula sa Nain Mainlands, kaya huwag na huwag kang magpapauto sa kanila, sabi ni Amastan na nakaupo sa isang tabi. Ako, nagpanik si Alaric nang pagdudahan siya ng kanyang ama at kapatid. Gusto niya sanang hikayatin ang mga ito pero hindi na niya alam kung saan siya magsisimula. Report. Isang sundalo ang tumatakbong pumasok sa tent at buong galang na yumuko sa harapan ng hari. Kamahalan, nakahanda na po ngayon ang dose-dosenang mga gigantic monster. Nakapwesto na rin po ang ating hukbo na nakahanda ng umatake sa Nain Mainlands. Utos niyo na lang po ang hinihintay nilang lahat, kamahalan. Magaling? Nakaramdam ng thrill sa kanyang dibdib ang hari. Dito na siya tumayo at determinadong sumigaw ng, lakad. Opo. Agad na sumagot ang sundalo bago ito umalis para ibaba ang utos ng hari. Ama. Nagulat dito si Alaric habang sinusubukang pigilan ang kanyang ama, pero huli na ang lahat para sa kanya. Boom! 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 Naging kasing laki ng maliit na bundok ang bawat isang gigantic monster na sinakyan ng mga sundalo ng raksasa. Mabilis na naglakad ang mga ito papunta sa Chaotic Mountain Range. Samantala, sa kampo ng kabilang panig, nakabantay na tumayo ang mga sundalo ng mga kontinente ng World Universe, Great East, at South Cloud World sa paanan ng mga bundok. Kada kalahating oras ay nagpapadala ang mga ito sa mga tauhang umaakyat sa mga taling paakyat sa mga bundok para tingnan ang kasalukuyang sitwasyon sa Chaotic Mountain Range. Isa itong mahirap na gawin dahil sa dami ng mga aktibong bulkan at walang awang mga bagyong tumatama sa mga bundok. Paminsan-minsan ay hindi nila gaanong nakikita ang tuktok ng bundok. Nanatili ring malayo ang distansya ng mga mandirigma sa hukbo ng North Moana nang dahil sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ni Daryl, kumilos ang mga ito na parabang dalawang magkahiwalay na hukbo. At dahil hindi nila nagawang makipagsanib puwersa sa hukbo ng North Moana, nagsanib puwersa ang mga mandirigma ng 8 mga kontinente at tinawag ang kanilang mga sarili bilang Union Army. Tumakbo naman si Jewel papunta sa kampo ng Union Army. Nanginig ito sa takot habang umiiyak na sinasabing, tulong. Nawawala si Master. Nawawala siya. Pumunta siya sa tent ni Daryl para i-check ito sa sobrang pag-aalala na kanyang nararamdaman. Pero agad niyang natuklasan na walang laman ang tent ni Daryl. Nagkakar talaga si Jewel kay Daryl kaya natural lang na magpanik ito nang makita niyang wala roon ang kanyang master. Agad na narinig ng iba ang kanyang iyak kaya mabilis na nagpunta ang mga ito sa tent para tingnan ang nangyari. Agad silang natulala noong makita nilang wala nga roon si Daryl. Dalian ninyo! Magpadala kayo ng mga tauhan para halughugin ang buong area sa paligid. Nababahalang sigaw ni Chester. Hinding-hindi aalis si Daryl nang hindi nagpapaalam at sigurado siya na magpapaalam ito sa kanila bago umalis sa kanilang kampo sa sandaling may gusto man itong puntahan. Agad na ipinadala ni Doc Sanders ang daan-daang mga miyembro ng Flower Mountain para maghanap kay Daryl. Dito na biglang huminga ng malalim ang isa sa kanila bago sabihin, hindi kaya umalis ito dahil sa sama ng loob na kanyang nararamdaman matapos mawala ang kanyang lakas. Maraming mga mandirigma ang tumango at sumangayon sa sinabi nito pero hindi pa rin nila nagawang magsalita ng kahit na ano. Mayroon nga itong sense. Dahil hindi magagawang kayanin ng isang malakas na taong kagaya ni Daryl ang biglaang pagkawala ng kanyang lakas. Agad na kumalat ang teoryang ito sa buong kampo. Naniwala kay Daryl ang iba't ibang mga mandirigmang mula sa Nain Mainlands, kaya agad silang nasaktan noong ma-realize nila na iniwan sila nito nang hindi man lang nagpapaalam. Wala kang alam sa mga nangyari. Kaya tumigil ka na sa paggawa ng kwento tungkol kay Daryl. Namula ang mukha ni Yvette habang matalim na tumitingin sa mga lalaki na nasa kanyang paligid at sumisigaw ng hindi siya ang uri ng taong tatakbo sa kanyang mga problema, siguradong may hindi na magandang nangyari sa kanya.
Dito ang sumigaw si Chester ng tama ang kanyang mga sinabi. Ang pinakaimportanteng bagay ngayon ay ang pagkakaisa nating lahat. Huwag na nating isipin ng husto ang tungkol sa bagay na ito. Boom! 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 Ilang malalakas na pagdagundong ang pumunit sa kalangitan ng Chaotic Mountain Range habang nagpapatuloy ang lahat sa kanilang usapan. Dito na biglang namuo ang mga ulap sa ibabaw nito habang malakas na yumayanig ang lupa sa paligid. Hindi na nakatayo pa ng diretso ang lahat habang malakas na yumayanig ang tinatayuan nilang lupa. Dito na sila napatingin sa Chaotic Mountain Range bago mamutla sa kanilang nakita. Napanganga ng husto ang kanilang mga bibig na para bang hindi na nila maipaliwanag pa ang mga nangyayari. Mayroong isang bagay sumabog at gumawa ng isang malaking butas sa tuktok ng Chaotic Mountain Range. Dito na sumabog ang magma habang lumalabas ang ilang dosenang mga higanteng imahe mula sa mga abong kumalat sa paligid. Mayroong ilang daang metrong taas ang mga imaheng ito na nababalot ng maitim na balahibong nagbigay sa mga ito ng impresyon na parang mga naglalakihang gorilya sa tuktok ng bundok. Habang ang mga mata naman nito ay parang nagmula sa isang malasumpang bangungot na tatakot sa sinumang tititig sa mga ito. Ang mga ito ay walang iba kundi ang mga gigantic monster na pinaamo at sinanay ng mga miyembro ng raksasa. Nagmartsa ang kanilang hukbo sa likuran ng mga halimaw na iyon habang winawasak ng mga dambuhalang halimaw ang tuktok na bahagi ng mga bundok na nagpayanig ng husto sa lupa. Parang napatigil sa pagtibok ang puso ng sinumang makakasaksi sa eksenang ito. At siguradong walang sinuman ang makakalampas sa pangyayaring ito nang walang traumang nakaukit sa kanilang mga puso at isipan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.